Isang maginhawa at payapang umaga ang bumungad sa akin, dahil hindi ko kailangang makita ang tarantado kong amo. Kasalukuyan siyang nasa out of town. Ang sabi niya sa akin ay 3 araw siyang mawawala, dahil opening daw ng resort niya. Akala ko pa nga'y isasama niya ako, pero mabuti na lang talaga at hindi. Sinabihan niya rin ako na huwag nang mag-report sa office, at gawin na lang ang ipinapagawa niya sa akin. Ang hanapin ang sarili ko at ang anak naming 2. Kaya heto ako ngayon at naghahanda na kasama si Charlie, para puntahan ang bar kung saan ako nagtrabaho dati. Hindi ko na sana balak pang dalhin ang anak ko dahil may kalayuan yun mula sa tinitirhan namin. But I have no choice. Wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Ayoko na ring iwan ang bata sa tita Raquel niya, dahil nahihiya na ako. Gagamitin ko rin ang oras na ito para makasama ang anak ko, dahil may ekstrang pera na ako mula sa paunang bayad sa akin ng ama niya, para sa pagpapanggap bilang girlfriend niya. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makapaniwalang magkikita kaming 2 ni Tyrone. Matagal ko nang tinanggap na hindi na muling magtatagpo pa ang landas namin. Sino ba namang aasa, diba? Hindi siya kailanman sumubok na makipag-ugnayan sa amin, kahit na nagpadala ako sa kanya ng liham na nagsasaad, tungkol sa aking pagbubuntis. Pero ang talagang ikinagulat ko pa ay, kung paano ako nauwi sa pagtatrabaho para sa kanya. Hanggang sa punto na, nagkunwari pa akong girlfriend niya. Gusto ko na lang matawa, dahil mukhang pilit talagang pinagtatagpo ng tadhana ang landas naming 2. Pero hindi, hanggang doon na lang yun. Hindi ko kailanman, papayagang pumasok siya sa buhay ko. Lalo na sa buhay ng anak ko. Kaya naming wala siya, na kaya ko at kakayanin ko pa. Anak, fair na. Sambit ko sa anak ko nang matapos akong magayos. Tumango lang siya at lumapit sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya, at sabay na kaming lumabas sa apartment. Saan tayo pupunta, mommy? Inosenteng tanong niya sa akin. Bonding, anak. Busy talaga si mommy sa trabaho nitong mga nakaraang araw, kaya babawi si mommy sa nakangiting tugon ko. Napatitig ako sa kanya. Talagang nakuha niya ang mga mata ng kanyang ama, at ang ilan sa kanyang mga tampok hindi naman ganito ang mukha niya before. Akala ko nga ako ang kamukha niya Kahit si Raquel ay yun din ang akala. Ngunit habang siya ay lumalaki, mas nagiging kamukha niya ang ama niya. Naalala ko na naman tuloy ang mga chismis sa akin noon. Na masyado raw akong naging desperadang umangat sa buhay, kaya naghanap ako ng afam. Pero nang nabuntis, ay iniwan daw. Sa totoo lang, ay gusto kong sabunutan ang mga taong yon. Pero partly tama sila, naghanap ako ng mabilis na paraan para maresolba ang problema ko, kaya ito na rin siguro ang karma ko. Pero ito ang karmang hindi ko pinagsisisihan. Hinding-hindi ko pinagsisisihan ang pagsilang ko sa aking anak. Isa siya sa mga pinakamagandang nangyari sa akin. Siya ang lakas at kasiyahan ko. Siya ang lahat sa akin. At hinding-hindi ko hahayaang maaga siya ng kahit sino sa akin. Magkamatayan man. Pagkarating namin sa bar kung saan ako nagtatrabaho, ay todo tanong ang anak ko kung bakit hindi kami sa mall pumunta. Mabuti na lang at napaniwala ko siya na may dadaanan lang kami saglit. Pagkapasok ko roon ay nadatnan ko ang mga staff na naglilinis pa, at naghahanda para sa pagbubukas nila mamaya. Wala na ang dating mga kakilala ko. Mga bagong mukha na ang naroon. Nang magtanong din ako kung si Ate Rose pa rin ba ang manager ng bar, ay sinabi nilang hindi na, iba na raw. Aalis na sana ako nang tawagin ako ng isang staff, at sinabing gusto raw akong makausap ng manager nila. Kasunod noon ay ang paglapit sa akin ng isang magandang babae, na tingin ko'y nasa mid-40s na. Hinahanap mo ba si Ate Rose? Tanong niya sa akin. Narinig ko kasi ang usapan niyo. And pang ilang tao ka nang naghahanap sa kanya, simula nang maupo ako bilang manager ng bar na to. Pwede ko bang malaman kung bakit? Kakilala ko po kasi si Ate Rose, mabilis kong sagot. Kinailangan kong tumugon ng mabilis, dahil baka magduda siya sa pakay ko. Nakasama ko po siya sa trabaho noon. I see, isa ka rin ba sa mga umalis noong umalis siya? Tanong niya sa akin. Kumunat ang noo ko. Po, marami pong umalis nang umalis si Ate Rose. Tak ang tanong ko. Yes, hindi nga namin alam kung bakit nag-resign ang karamihan ng mga empleyado ng bar noon anya. Hindi ko po yan alam, ma'am.
Nauna po kasi akong tumigil sa pagtatrabaho, dahil part-time lang naman ako rito noon, sagot ko. I see. Opo, ngumiti ako sa kanya. Alam niyo po ba kung nasaan na si Ate Rose ngayon? Sadly, hindi. Simula nang umalis siya sa bar, ay nawalan na kami ng contact sa kanya. Napatango na lang ako. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Nagpaalam na ako sa kanya at umalis na, habang nakakunot ang noo. Hindi ko kasi mapigil ang mapaisip sa sinabi niya sa akin. Bakit naman magre-resign ng basta-basta si Ate Rose? At bakit pati ibang empleyado rin ng bar? Mommy, napatigil ako sa pag-iisip ng hila-hilain ni Charlie ang damit ko, kaya napatingin ako sa kanya. Hinahanap ba natin si Daddy? Nabigla ako sa tanong niya. Ha, bakit mo naman naitanong yan anak? Alanganin akong ngumiti sa kanya. May hinahanap ka kasi diba? Kaya nga tayo pumunta dito. Inosenteng tumitig sa akin ang mga mata niya. Paimpol akong bumuga ng hangin. Maaaring bata pa ang anak ko, ngunit mas matalino siya, kaysa sa kanyang edad. Matagal ko nang napapansin na matalino si Charlie. Mabilis siyang matuto at makaintindi. Mapagmasid din siya sa paligid niya, at mabilis niyang naiintindihan ang sitwasyon. Hindi naman ako ganito katalino, kaya sigurado akong hindi niya nakuha sa akin yun. Hindi anak. Hinahanap natin ang kaibigan ni Mommy, sagot ko sa kanya. Tumango lang siya at ngumuso. Paano si Daddy? Kailan ko siya makikita? May kung anong kumurot sa puso ko, nang muli ko na namang narinig ang tanong niyang yun. Sana pala ay sinabi ko na lang sa kanya, na matagal nang patay ang ama niya. Sana pala ay hindi ko na lang siya pinaasa. Sabagay, hindi ko naman inasahan na ganito pala ang ugali ng ama niya. Hindi ko alam na magiging ganito siya kawalang puso at kalupit, na nakikita lang niya ang anak ko bilang kasangkapan, para makuha niya ang kanyang kayamanan. Bilang isang ina, masakit sa akin na itanggi sa anak ko ang karapatan niyang makita ang ama niya. Pero hindi ko ipinanganak si Charlie, para gamitin lang bilang isang kasangkapan. Mas gugustuhin kong dalhin ang kasalanan sa aking libingan, kaysa hayaan ang walang kwentang lalaking iyon, na ilayo sa akin ang aking anak. Tyrone's point of view, napapikit ako nang humampa sa akin ang sariwang hangin ng isla. Nalalasahan ko ang briny scent ng tropical breeze. Huminga ako ng malalim at nagmulat ng mata. Inilibot ko ang paningin ko sa pribadong isla na binili ko, 3 taon na ang nakakaraan gamit ang sarili kong pera. And I couldn't be more proud of myself, matapos itong makitang naging napakagandang resort. La Virge. Iyan ang pangalan ng aking resort. Isang Pranses na pangalan na nangangahulugang birhen, dahil hindi pa ito nahahawakan ng sinuman kundi ako. Naisip ko rin ang pangalan batay sa mga katangian nito. Puting buhangin, malinaw na tubig, at hindi pa na-develop. Siniguro kong mabawasan ang bilang ng mga punong pinutol habang nagtayo ng mga infrastruktura, upang mapanatili ang natural na itsura nito. Naglagay din ako ng mas maraming puno at halaman sa paligid, para magmukhang mas tropikal. At habang ini-enjoy ko ang view, ay biglang nagring ang cellphone ko. Nang tingnan ko ang tumawag ay nadismaya pa ako, nang makita ang pangalan ni Steven. Akala ko si Claudine. Inaasahan ko kasi siyang tumawag para magreklamo tungkol sa gawain na ibinigay ko sa kanya, pero nakakapagtaka, hindi pa siya tumatawag. Napailing na lang ako, dahil wala rin naman siyang mapapala sa ginagawa niya, kahit paanong gawin niya. Yes, Steven. Walang emosyon kung tugon. Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Hinihintay ka naming lahat dito, sabi niya sa akin. Naririnig ko sa background ang mga malalanding hajijek ng mga babae. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Papa Ryan na, tugon ko at ibinaba na ang tawag. Mabilis akong pumunta sa meeting spot namin. Hindi rin naman siya kalayuan sa villa ko. At ayun, nakita ko na silang nagpa-party. Napailing na lang ako, dahil parang hindi man lang sila nalasing kagabi. Una kong nakita si Steven na may kondom na mga babae. Si Raven at Jasper naman ay nag-uusap sa kabilang upuan, habang si Kobe ay nakasimangot na umiinom ng alak. Napailing na lang ako nang makita siya. Mukha siyang problemado, marahil dahil sa yaya na iyon, na pinaniniwalaan niyang gumayuma sa kanya, pero hindi niya lang namamalaya na may gusto siya sa babaeng iyon. Hindi niya lang matanggap, dahil sa pinagdaanan niya sa kamay ng asawa niya. Nandito na si Tyrone, hiyaw ni Steven bago niya pinaalis,
Ang mga babaeng nakaupo sa magkabilang hita niya. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa akin. Maraming salamat sa pag-imbite sa amin dito, Tyrone. Top class ang mga babae dito. Napalayo ako sa kanya, dahil amoy ko na ang alak sa hininga niya. Whatever, Steven, pagsusungit ko sa kanya, bago ako umupo malapit sa kinauupuan ni na Jasper at Raven. Pero ang loko ay sumunod talaga sa akin. Narinig kong babalik na si Cassandra, panimula niya kaya pati si Raven at Kobe, ay napatingin na rin sa amin. Wala nang reaksyon si Jasper, dahil alam na niya ang tungkol doon. Yung babaeng nakabuntot kay Tyrone dati, tanong ni Raven. Yung nag-claim na fiancé niya, sabat naman ni Raven. Napabuga na lang ako ng hangin at marahang tumango. Oo, ang peste na iyon, walang gana kong tugon. Pero sisiguraduhin kong aalisin ko siya sa pagkakataong ito. Oh my God, papatayin mo siya. Gulat na tugon ni Steven na hindi ko alam kung nang-aasar ba, o yun talaga ang reaksyon niya. Hindi ko alam na ganyan ka pala kasama Tyrone. E kung ikaw na lang ang patayin ko, masungit kong tugon. Ngumisi lang siya sa akin at nag-peace sign. Nagbibiro lang. Alam ko namang mabait kang tao, kahit mainit palagi ang ulo mo. Hindi ko na lang siya pinansin, dahil baka sa kanya ko pa may buhos tong frustrasyong nararamdaman ko. Huminga na lang ako ng malalim, bago uminom ng alak. So, paano mo siya mapapaalis kung sobrang tigas ng ulo niya? Sa tingin mo ba susuko siya kapag sinabi mo? Tanong ni Raven. Nag-hire ako ng fake girlfriend, casual kong tugon. Anong sinabi mo? Gulat na tanong ni Raven. Hindi ba't mas gugulo lang ang sitwasyon, kung malalaman ni Cassandra yon? Hindi niya malalaman, kumpiyansa kong tugon. Tinitiyak ko, mali, na siguro ko na yan. Well, ikaw ang pinag-uusapan namin, kaya malamang may naiisip kang magandang plano, sambit ni Raven bago uminom ng alak. So sino itong babaeng kinuha mo? Sigurado ka bang hindi ka ibubuko nito kay Cassandra? Nagdududang tanong ni Raven. Ang lalaking ito ay talagang maingat at nagdududa sa mga babae. Yes, 100% sure, mabilis kong tugon. Siya ay isang desperadong babae na gagawin ang lahat para sa pera, kaya sa tamang halaga lang, gagawin niya ang lahat ng utos ko. Okay, nandyan na tayo sa perfect plan mo, sabat ni Steven. Pero paano naman ikaw? Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Tumingin ako sa lahat para maghanap ng mga clue, kung ano ang sinasabi niya, pero lahat sila ay binigyan ako ng parehong tingin. Blanco. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ko na walang kaalam-alam. Napabuga na lang ng hangin si Steven, bago marahang tinapik ang balikat ko. Alam mo, minsan bobo ka rin Tyrone, aniya at umiling pa. Masama ko siyang tiningnan, upang bigyan siya ng babala tungkol sa kanyang mga salita, pero hindi niya yun pinansin at nagtuloy-tuloy lang. Romance ang pinag-uusapan dito, boyfriend-girlfriend thing. So ngumukha mo, pabalang natugon niya sa akin. Malamang, mahihirapan ka. Wala ka pang experience sa panliligaw, di ba? Actually, nagawa na niya, sabat ni Jasper. Hindi yun kabilang, agarang sabi ni Steven. Ang lalaking ito ay walang karanasan sa mga babae. Kaya paano mo aasahan na maniniwala si Cassandra na nagka-girlfriend siya? Tanong niya sa mga kaibigan namin. Sa tingin ko nga, hindi niya kayang maging gentleman sa mga babae. Masyado kang malupit at nakakasakit, Steven, matigas kong saway sa kanya. Well, masakit talaga ang katotohanan, aniya at ngumisi sa akin. Pero dahil kaibigan kita, iaalok ko sa iyo ang aking kadalubhasaan. Ang ano mo? Sabay-sabay na tanong ng mga kaibigan namin. Ngumisi lang siya bago tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Tuturuan kita kung paano maging tamang boyfriend. Babaguhin kita para maging soft gentleman na magpapaluhod sa bawat babae, aniya at komandat pa sa akin. Ako ang magiging coach mo, dahil sino pa ba ang pwedeng gumawa noon? Wala na, ako lang, Steven the Great Womanizer. Tunay ngang kapag na-enjoy mo ang araw, ay bumibilis ang takbo ng oras. Naging payapa talaga ang mga araw na wala si Tyrone. Muntik ko nang nakalimutan na may trabaho pa ako, dahil sobrang na-enjoy ko ang mga nagdaang araw na kasama ang anak ko, pati na rin sina Raquel at Adrian. Pero ngayon, balik na naman ang kalbaryo ko. Good morning, Claudine. Masiglang bati sa akin ni Audrey, nang mapadaan ako sa cubicle niya. Laban na naman ba?
Nakangising sabi niya. Bumuga ako ng hangin at marahang tumango. Laban na naman, sagot ko at ngumiti pabalik sa kanya. Kabilang na yata tayo sa mga makabagong bayani nito, dahil sa araw-araw na paglaban natin, pabilong tugon ko sa kanya bago ako nagpaalam, at dumiretso na sa loob ng opisina. Pero nabigla ako nang makita kong wala na roon ang desk ko. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid dahil baka inilipat lang pero wala talaga. Hahanapin ko na sana ito, nang marinig ko ang boses ni Tyrone sa intercom. Pumunta ka dito sa opisina ko, Claudine. Napabuga na lang ako ng hangin bago dumiretso sa opisina niya, at doon ko nakita ang desk ko, nakatabi mismo ng mesa niya. Kita ko ang pagsilay ng ngisi niya, nang makita ang reaksyon ko. Eto na ang pwesto mo, aniya at mahinang pinagpag ang upuan ko, na nasa tabi niya. Sir, bakit? Leon na lang ang naibulalas ko, dahil wala na akong makapang salita. Sisimulan na natin ang pagpapanggap, diretsyong tugon niya. Now, sit. Hindi ko man alam kung anong nangyayari, ay dumiretso pa rin ako sa desk ko. Pagkaupo ko, ay bahagya kong inurong ang upuan ko palayo sa kanya, pero hinila niya, yun pabalik. Sa sobrang lapit namin, ay amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango. Masanay ka na, matigas niyang sabi. Uupo ka ng ganito kalapit sa akin simula ngayon, mahinang sabi niya. You're my girlfriend now, remember. May kung anong pamitik sa loob ko nang marinig ko ang huling sinabi niya, pero hindi ko na lang yun pinansin. Tumango na lang ako sa kanya, at sinubukang ituon sa ginagawa ko ang aking atensyon, pero hindi ko talaga mapigil ang ma-distract. Sir, hindi ba pwedeng ilayo ko ng kaunti? Pagbabaka sakali ko, naiilang kasi talaga ako. Bakit? Tanong niya habang nasa screen lang ng laptop niya, ang tingin. Hindi po ako sanay, mismong dahilan kung bakit kailangan mong manatiling malapit sa akin. Stupid, matigas niyang sabi habang kunot noong nakatingin sa akin. Wala kang ibang pagpipilian kundi gawin ito, Claudine. Tandaan mo, bayad ka. Naikuyong ko na lang ang kamay ko, bago ako marahang tumango. Ngayong malapit na malapit siya sa akin, baka hindi na ako makapagpigil at masuntok ko na siya sa mata. Nga pala, gusto kong burahin mo ang schedule ko mamayang hapon, aniya. Tutulungan niya tayong maging komportable sa isa't isa, dagdag niya pa. Itatanong ko pa sana sa kanya kung anong ibig niyang sabihin, pero agad ko nang naisip, na paniguradong tungkol ito sa pagpapanggap naming dalawa. Sa loob-loob ko, hindi ko iniisip na kailangan kong maging komportable sa kanya, para maging girlfriend niya. Sobrang desperado na ako, na kayang-kaya kong lunukan ang aking pride. Sobrang desperado, na kahit ang panganib na malaman niya na ako pala ang hinahanap niya, ay pinagsapalaran ko. Well, ang delikadong hakbang na ito ang pinakamabilis kong paraan, para mawala siya sa akin at sa buhay ng aking anak. Once na natapos tong pagpapanggap na to, kaya ko nang mag-resign ng walang pag-aalala at mamuhay ng payapa, kasama ang aking anak. So, this is the girl. Kita ko kung paano ako pasadahan ng tingin, ng lalaking nagpakilalang Steven. Siya ang sinasabi ni Tyrone na tutulong daw sa amin. Lumingon siya kay Tyrone. Paano mo nagawang makahanap ng napakagandang sekretarya, Tyrone? Ang akin ay isang sobrang manang, naiiling na sabi nito. Just start, Steven, walang pakialam na sambit ni Tyrone. Ang dami ko pang kailangang gawin. Well, dapat gawin mo itong priority mo, mabilis na sagot nito. Babalik na si Cassandra sa lalong madaling panahon, at kung sisirain mo ito, mas lalong hindi kanya tatantanan, diretsyong sagot nito bago bumaling sa akin. Hey there, gorgeous. Sure ka na ba talaga na papayag kang maging fake girlfriend nitong kaibigan ko? How about you become my girl instead? Tanging hilaw na ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Nandito lang po ako para sa trabaho, sir, sagot ko. Then magtrabaho ka bilang girlfriend ko. Chill at mabait ako, hindi katulad ng boss mo, nakangising sabi niya, at itinaas baba pa ang dalawang kilay. Kapag hindi ka tumigil, Steven, tatawagan ko ang security ko para kaladkarin ka palabas ng opisina ko, pagbabanta ni Tyrone, na ngayon ay lukot na ang noo. Tandaan mo kung bakit ka nandito. Keys, diretsyong sabi niya. Kita ko ang pagsilay ng mapaglarong ngisi sa labi niya, bago lumingon kay Tyrone. Halikan mo siya. Ano, hindi na napigilan ni Tyrone ang paglakas ng boses niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Well,
Iyon ang pinakamabilis na paraan para malaman kung gaano kayo komportable sa isa't isa, casual niyang tugon. Sinabi mo pa noon na hindi mo talaga kailangan ng tulong ko. Tinanggap mo lang ang alok ko dahil sa peer pressure. Kaya sige, patunayan mo. Steven, matigas na sambit ni Tyrone. Kung ginagawa mo lang ito para paglaruan ako. Seryoso ako Tyrone, putol nito sa sinasabi niya. Kung hindi mo man lang siya mahalikan, kalimutan mo na ang tungkol sa pagpapaalis kay Cassandra na iyon. Nakatingin lang ako sa kanilang dalawa, at hindi magawang sumingit. Hindi ko alam kung bakit nandito si Steven, pero sang-ayon ako sa sinabi niya. Kung talagang gusto naming lokohin ang lahat sa pag-iisip na kami ay talagang nagde-date, kung gayon ang isang halik ay hindi dapat maging isyu sa amin. Kaya ko yan, sabi ni Tyrone. Ayoko lang gawin sa harap mo, dagdag niya. Dahil alam kong pagtatawanan mo lang ako. Tyrone Alexander Vanderbilt, bobo ka ba? Matigas na sagot ni Steven. Kaya nga ako nandito diba? Kung kaya mo yan gawin sa harap ko, mas kaya mo yan sa harap ng lahat. Kahit sino pa sila. Umawang ang bibig ko sa narinig. Hindi ko inaasahang tatawagan niya ng bobo si Tyrone. Pilit kong pinigilan ang sarili kong ngumisi, dahil kita ko ang pagguhit ng inis sa mukha ni Tyrone. Deserve. Ngayon alam na niya ang pakiramdam na masabihan ng bobo. How about you beautiful? Bilang niya sa akin. Sa tingin mo kaya mo siyang halikan? Mapanghamong tanong niya sa akin. Yes, walang pag-aalinlangan kong sagot. That's the spirit. Lakas. Aniya at nag-thumbs up pa sa akin. Kaya mo na ba yan ngayon? Tumingin ako kay Tyrone na nakatingin na rin pala sa akin. Yes po, sagot ko at binalingan si Steven. Wala naman pong kaso sa akin yun. Pero syempre, depende po yun kay Sir Tyrone, dahil mukhang naiilang pa po siya dagdag ko. Sinadya ko talagang sabihin yun para tapakan ang pride ng tarantado kong boss. Kita ko ang pagngisi ni Steven. Well, may punto ka, aniya at tumango-tango pa. Malamang hindi siya komportable dahil wala pa kasi siyang experience, dagdag niya pa. Agad akong napatingin kay Tyrone. Gusto ko sanang umapila, dahil alam kong hindi totoo ang sinasabi ni Steven, na wala pa siyang experience. Napakagaling niya noon. Ang galing niyang humulik. Actually, hindi lang sa paghalik. Magaling siya sa lahat ng bagay na nagpapasaya sa isang babae. Sir, birhen ka pa. Kunwari ay gulat kong reaksyon. Kita ko ang pamumula ng pisngi ni Tyrone, bago halos mag-isang linya ang kilay niya. Anak ng, aniya bago mabilis na tumayo. At saan mo nakuha ang ideya na birhen pa ako? Dagdag niya at pinaningkitan ako ng mata. Kay Sir Steven. Pasimpleng pamimilosopo ko sa kanya. Kung hindi, edi patunayan mo. Panghahamon ni Steven at ngumisi pa. At nabigla na lang ako nang kinabig ni Tyrone ang bibig ko, at iniharap ako sa kanya. At doon ay sinalubong ako ng asul niyang mga mata. Matiim na tumitig sa akin ang malaasul niyang mga mata, at walang sabi-sabing idiniin niya ang lobby niya, sa lobby ko. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Mabilis lang yun, pero ramdam ko ang lambot ng labi niya. At ang sensasyong iyon ang nagpabalik sa akin, sa gabing nawala ang bawat una ko sa kanya. Pero ang halik na binigay niya lang sa akin ay walang halaga, kumpara sa ginawa niya 5 years ago. Ngayon, natulala ka. Pabulong niyang tanong sa baritonong boses, sabay ngisi sa akin. Bigla kong naramdaman na parang may sinusubukan siyang patunayan. Pero hindi ako padadaig. Hinding-hindi ko hahayaang manalo siya, kaya naman. Hindi ganyan ang paghalik sir, matigas kong sabi bago ko hinawakan ang magkabilang pisngi niya, at hinila siya palapit sa akin. Ganito sir, mahinang dagdag ko, bago ko inilapat ang lobby ko sa lobby niya. Inuulit ang parehong halik na ibinigay niya sa akin, 5 taon na ang nakakaraan. Tyrone's point of view, nanlaki ang mata ko sa gulat, nang halikan ako ni Claudine. At ito ay malayo sa aking inaasahan. Gusto ko siyang itulak palayo, ngunit iyon ay magpapatunay lamang sa kanilang mga sinasabi, na ako ay isang birhen. Na hindi naman totoo. Hindi ko rin nagustuhan ang sinabi niya, bago niya ako halikan. Para bang may gusto siyang ituro sa akin na napakadali. Pakiramdam ko itingin niya wala talaga akong experience. At bilang isang taong ayaw sa pagdududa at pagpapakumbaba, hindi ko ito kayang palampasin. Kailangan siyang ilagay sa tamang lugar niya.
Kailangan niyang mapagtanto na ang pagmamaliit sa akin ay malaking pagkakamali. Nang akmang lalayo na siya sa halik, hinawakan ko ang likod ng ulo niya at hinalikan siya pabalik. Kita ko ang pamimulag ng mga mata niya. Binigyan ko lang siya ng malademonyong ngiti, bago ko sinimulang igalaw ang mga labi ko, hinayla siya palapit at lalo pang diniin ang labi ko. Akala ko'y susuko siya at itutulak ako palayo, pero ang walang iyang babae ito ay ginantihan pa ako ng halik, gamit ang kanyang dila. Nakapulupot ang mga braso niya sa leeg ko, at pinasok ang dila niya sa loob ng bibig ko, na hindi ko inaasahan. Biglang may kung anong nabuhay sa loob ko. Bigla kong naramdaman ang pagnanasang palalimin pa ang halik, para maramdaman ang labi niya sa labi ko. Ayaw kong aminin ito, pero nagsisimula na akong makaramdam ng maganda. Nagugustuhan ko na ang halik. Nauubusan na ako ng hangin, pero ayaw kong huminto, kasi kung huminto ako, iyon na ang aking pagkatalo. At hindi ko siya pwedeng talunin. Walang sino man ang nakatayo sa itaas ko. Dapat ako ang nasa tuktok ng antas, nasa itaas ng lahat. Anak nang, magsitigil nga kayo. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Steven. Mabilis kong tinulak si Claudine. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking kaibigan, hinahabol ang aking hininga. Pakiramdam ko'y bahagyang namamaga at namumula ang labi ko, dahil sa tindi ng pagsipsip ni Claudine. Nararamdaman ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Hindi rin ako gaanong makatayo, dahil may nabuhay sa pagitan ng mga hita ko. Walang iya kayo, nandito pa ako oh. Bulalas ni Steven, at hindi makapaniwalang napatingin sa amin ni Claudine. Ang sabi ko, kiss. Hindi make out. Aniya at huminga ng malalim. But damn, that was hot. Naingat ako ng very slight, dagdag niya at ngumisi. Manahimik ka Steven, matigas na saway ko sa kanya, at pinaningkitan siya ng mata. Napatingin ako kay Claudine at napako ang mata niya kung saan. Huwag mong gawing awkward ang mga bagay sa pagitan natin. Sinasabi ko lang ang katotohanan, depensa nito sa sarili, at ngumisi sabay tingin kay Claudine. I must say, ibang level ang professionalism mo ha. 3 stars ka kay teacher, pabirong sabi nito. At mukhang good kisser ka rin. Tingnan mo kung gaano-ano ang nabuhay kay Tyrone pagkatapos mo siyang halikan, aniya at mahinang tumawa. Nakita ko kung paano bumaba ang mga mata ni Claudine sa aking pantalon, at hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla na lang nag-init ang magkabilang pisngi at tainga ko, sabay talikod ko sa kanya. Saan ka ba nakatingin? Pagsusungit ko sa kanya. Sorry sir, aniya at muling nag-iwas ng tingin. Mga shit kayo, sure ba talaga kayong, hindi kayo mag-boyfriend and girlfriend? Nakangising tanong sa akin ni Steven. Kung titignan, parang naghalikan na kayo noon pa, dagdag niya at natutap ang bibig. Oh my, nag-kiss na talaga kayo no? Magsalita ka pa at ipapakaladkad kita palabas sa security ko sa building na ito, matigas na banta ko sa kanya. Pinapalala mo ang sitwasyon Steven. Hindi ka nakakatulong. Wow, walang utang na loob, mabilis nitong sabi at inirapan ako. After I made you kiss each other like you're gonna do something crazy, sasabihin mong wala akong naitulong. Wow, dagdag nito at muling umirap. You even got hard. You grumpy virgin. Steven, you, hindi ko natapos ang sinasabi ko, dahil nilapitan na niya si Claudine. Sure ka na ba talaga na hindi mo tatanggapin ang alok ko Claudine? Magaling din ako humulik, malandi nitong sabi, bago kumandat sa kanya. Hindi na ako nakatiis at binatukan ko na siya. Hindi ko alam kung bakit pa ako pumayag na tulungan ako ng loko-lokong to. Kung wala ka ng ibang gagawin, free to leave. Claudine and I will take it from here. Ayoko, mariing tanggi nito. Hindi pa ako tapos. Parang pretest lang ang halik na iyon. Magsisimula pa lang tayo ng lesson, aniya at umaktong tila may inaayos na eyeglasses, kahit wala naman. Ngayon, para sa unang aktibidad. Get 1/4 sheet of PRA. Daing niya nang batuhin ko siya ng throw pillow. Umayos ka, saway ko sa kanya. Heto na, magseseryoso na. Nakangusong sabi niya, bago nakadekwatrong umupo sa couch, at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. Okay, para sa unang lesson. Endearment. Seryoso ka ba? Malamang, mabilis niyang sagot. Para maging mas kapani-paniwala ang relasyon niyo, kailangan niyo ng endearment, paliwanag niya.
That will also mask the pretentious tone whenever you call each other sweeter and more intimate than plainly calling names. Hindi, there's no way I'm doing that, madiing tanggi ko. Claudine, tawag niya sa sekretarya ko. Tawagin mo siyang Bu ng 2 beses, utos niya rito. Bu, Bu, pagsunod naman ng babae. Faster. Bu, Bu, ulitin mo ng 5 beses. Gawin mo ng an, ouch. Muli akong hindi nakapagpigil at sinipa ko na si Steven. Ano bang problema mo? Nakangusong angal niya. Hindi yan endearment. Insulto na yan, malamig kong sabi. Alam mo, nagsasayang lang tayo ng oras dito. Mabuti pang umalis ka na at baka maitapon pa kita mula rito sa top floor. Heto naman, masyadong seryoso. Kaya walang girls na lumalapit sa iyo nakangising sabi niya bago binalingan si Claudine. Subukan mo siyang tawaging babe, utos niya rito. Tumingin ako kay Claudine dahil alam kong hindi niya yun kayang gawin. Umupo ka sa kanyang kandungan at tumingin ka sa kanyang mga mata, bago mo tawagin siyang babe. At sa kadahan-daang yumuko, upang isara ang agwat sa pagitan ng inyong mga lobby, utos ni Steven. There's no way she'd do it. Pero natigilan na lang ako, nang lumapit sa akin si Claudine. Dahan-dahan siyang umupo sa aking kandungan. Pagkatapos, hinawakan niya ang aking pisngi at dahan-daang hinaplos ito, at nakatitig ng diretso sa aking mga mata. At hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla na lang, may kung anong bam-aras sa lalamunan ko, kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Gusto kong umiwas ng tingin. Pero may kung anong kaakit-akit sa kanyang mga raven eyes, na tila nakadikit ang tingin ko sa kanya. Dama ko rin ang pagpintig, at unti-unting paninigas ng bagay sa pagitan ng mga hita ko, lalo na nang dahan-daang ailapit ni Claudine ang mukha niya, sa mukha ko. Babe, mapang-akit niyang bulong, at ipinaglapat ang mga labi namin. Napapikit na lang ako, nang muling maglapat ang aming mga labi. Naririnig ko ang tibok ng puso ko, habang dumadaloy ang init sa gilid ng katawan ko. Napalunok ako, parang natuyo bigla ang lalamunan ko. Unti-unti kong nararamdaman ang kagustuhang tugunan ng halik niya, pero bago ko pa magawa iyon, sumigaw na si Steven. Tama na, it's too hot for me to handle. Naiiling niyang sabi, bago tinakpan ng unan ang sentro niya. Napatingin ako kay Claudine at namumula na siya. Nagkatitigan pa kaming dalawa, bago siya tuluyang umiwas ng tingin, at umalis sa kandungan ko. Umupo siya sa kabilang dulo ng couch at tumingin lang kay Steven, na kasalukuyang may sinasabi na hindi ko maintindihan, dahil nakatuon lang kay Claudine ang atensyon ko. Hindi ko maalis sa isip ko ang sensasyong ipinaramdam niya sa akin. It was foreign yet mysteriously nostalgic. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko'y, hindi yun ang unang beses na nagkalapit ng ganon ang katawan namin ni Claudine. But it's impossible, dahil ngayon lang kami nagkakilala. Napakunot na lang ang noo ko. What the hell was that sensation? Hanggang ngayon ay nag-iinit pa rin ang pisngi ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang halikan ng ganon si Tyrone. Gusto ko lang siyang paglaruan, pero hindi ko inaasahan na madadala ako. Pakiramdam ko kasi, ay nakikipagkompetensya siya sa akin. Para bang may sinusubukan siyang patunayan. Comfortable naman na pala kayo sa isa't isa, sabi ni Steven sa amin at ngumisi. Hindi nyo na yata ako kailangan. Hindi naman talaga, sabat ni Tyrone. Sinabi ko na sayo, kaya namin to kahit wala ka. Gusto kong umirap kay Tyrone. Hindi na lang talaga niya aminin, na kailangan namin ng tulong. Dahil kay Steven napagtanto ko, kung gaano pa karami ang kailangan naming paghandaan, para lang masigurado na magiging maayos ang pagpapanggap namin, sa relasyong ito. Hindi ko kayang mabaigo ang gawang ito. Nakasalalay rito ang karagdagang perang makukuha ko, na magpapabilis ng aking pagbibitiw. Basta, tandaan mo ang sinabi ko sa'yo, sabi na lang ni Steven. Kayo na ang mag-usap kung anong endearment ang gusto nyo. At siguraduhin yung magsimula na kayong kumilos na para bang totoong magkasintahan, para hindi na mabigla ang mga tao sa paligid, dagdag niya habang palaipat-lipat ang tingin sa amin. Hayaan yung makarating ang balitang iyon Cassandra. Hindi, yung kayo pa ang magsasabi sa kanya. Sa ganoong paraan, mas magiging kapanipaniwala na may relasyon talaga kayo. Naisip ko na yan, mabilis na sabi ni Tyrone. But anyways, you have my gratitude. Hindi ako tumatanggap ng simpleng pasasalamat lang.
Ibili mo lang ako ng kotse at ng patas na tayo, nakangising tugon nito. Sinasabi ko na nga ba ipadala mo sa akin ang modelong gusto mo, casual na sagot ni Tyrone, na para bang bibili lang sila ng kakanin sa kalye. Okay, ipapadala ko mamaya, nag-iisip pa rin ako kung ano ang pipiliin ko. Napaawang na lang ang bibig ko sa pag-uusap nilang dalawa. Iba talaga ang usapan ng mga mayayaman. Ginagawa nilang parang hindi isyu sa kanila ang pera. Doon ko nakita kung gaano kalayo ang agwat ko sa kanila. Malamang mabibili nila ang buhay ko kung gusto nila. I'll keep my line open. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong, sabi niya bago siya tumingin sa akin. Especially you, Claudine. Kung sakaling hindi mo na kayang tiisin ang basurang ugali ng amo mong ito, maaari kang pumunta at magtrabaho para sa akin, at nang mapalitan ko na ang boring at nerd kong sekretarya, hirit niya bago siya tuluyang nagpaalam, dahil may hahabulin pa raw siyang meeting. Huwag kang makinig sa baliw na yan, sabi ni Tyrone nang makalabas ang kaibigan. Now, let's get back to business, pag-iiba niya ng usapan, bago tumingin sa akin. Magsisimula na akong magpadala sa'yo ng mga bulaklak at iba pang regalo bukas. Siguraduhin mong gawing kapani-paniwala ang reaksyon mo. Naiintindihan mo ba? Tumango lang ako sa kanya, bago ako bumalik sa desk ko. At siguraduhin mong handa ka sa mga chismis, pahabol niya. Ready na sir, tugon ko sa kanya, Leon talaga ang pinaghandaan ko. Good, aniya at bumalik na sa ginagawa. Alam kong magiging laman ako ng chismis sa kumpanya, at posible pang may masabi silang masama sa akin. Pero wala talaga akong pakialam sa mga ito. Ang iniisip ko lang ngayon, ay makalakam ng pera, para sa amin ng anak ko. Hindi naman ako mapapakain ng hiya. Hindi ko mabubuhay ang anak ko, kung magpapaapekto ako sa sasabihin ng ibang tao. At isa pa, hindi rin naman ako magtatagal dito. Aalis ako sa sandaling magawa ko ang espesyal na trabahong ito. Tungkol sa endearment, pagsasalita niya, kaya napatingin ako sa kanya. Anong gusto mo? Babe na lang sir. Mas madali pang tandaan, diretsyong sagot ko. Okay, aniya bago tumingin ng diretso sa mga mata ko. Ang kanyang royal blue na mga mata ay matamang nakatitig sa akin. Babe, pantag niya sa malalim at baritonong boses. Ramdam ko ang mga mumunting kiliti na nabuhay sa aking tiyan, kasabay ng saglit na pagpitik ng puso ko. Agad akong napaiwas ng tingin, at nagkunwaring may ginagawa. Madali lang po diba? Sabi ko na lang, at alang-inang ngumiti sa kanya. Yes babe, pasimple kong nakagat ang lobby ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Siguro, hindi lang ako sanay na ganun siya makipag-usap sa akin. Nasanay kasi ako na pag-alit at nang iinsulto. Gaga, seryoso, bulalas ni Raquel nang sabihin ko sa kanya, ang tungkol sa pagiging fake girlfriend ko. Oo nga, sabi ko bago pa simpleng tiningnan si Charlie, na kasalukuyang kasamang naglalaro si Adrian. Mas mapapabilis ang pag-iipon ko roon. Sis, gets kita sa easy money na yan, pero hindi ka ba mapapahamak dyan? Baka pala baliw yung Cassandra. What if gawan ka ng masama? Nag-aalalang tanong niya, huwag na lang kaya. Napaisip din ako sa sinabi niya. Pero paprotektahan naman siguro ako ni Tyrone. Hindi na ako pwedeng umurong sis, mabilis kong tugon sa kanya. Nakapag-usap na kami, nakapirma na ako ng kontrata at natanggap ko na rin ang paunang bayad niya, paliwanag ko. At ano ka ba, huwag ka nang mag-alala riyan. Kaya ko to, ako pa. Napabuga na lang siya ng hangin dahil alam niyang wala na rin naman siyang magagawa. Fine, pero if ever pag-initin ka ng Cassandra na yun, magsabi ka lang sa akin, at akong bahala sa kanya. One call away lang ako at to the rescue always. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Thank you sis, sambit ko. Napakagaan sa pakiramdam na malaman na mayroon kang taong maaasahan. Sobrang swerte ko talaga, at nakatagpo ako ng kaibigang kagaya ni Raquel. Matapos ng saglit na tsikahan, ay nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na kami ni Charlie. Ihahatid pa sana kami ni Adrian pero tumanggi na ako dahil nahihiya na ako sa kanya. Ayoko na siyang abalahin pa, lalo na't alam kong pagod din siya sa trabaho niya. Bago kami tuluyang umuwi, ay nakatanggap pa ako ng text mula kay Tyrone, na hindi ko inaasahang magbibigay sa akin ng mumunting kiliti. See you tomorrow babe.
Kinabukasan, ay pansin kong mas maraming tao sa lobby. At nasa isang direksyon lang ang tingin nila, kaya hindi ko napigil ang magtaka. Sisilip pa sana ako, nang biglang mahawi ang mga tao, kasunod ng paglitaw ni Tyrone. Nakasuot siya ng army green na Americana, at may dalang isang malaking bouquet ng sunflower. Sa wakas, nandito ka na, nakangiting bungad niya sa akin. Alam kong nagpapanggap lang siya, pero hindi ko maiwasang ma-appreciate, kung gaano siya kaganda kapag nakangiti. Ang gwapo niya rin sa suot niya, lalo na't malinis na nakasuklay paitaas ang itim na itim niyang buhok. Klarong-klaro tuloy ang kulay ng mga mata niya. "Good morning, babe," malambing niyang bati sa akin, bago inabot ang dalang bouquet. "For you." "Good morning," tugon ko, sabay tanggap ng ibinigay niya. "Thank you." "All for you," aniya bago lumangkis ang kanyang braso sa aking baywang. Fair na. Tanging pagtango lang ang nagawa ko, bago ko siya hayaang hilain ako papunta sa elevator. Bakas sa mukha ng mga nakasaksi, ang labis na pagkagulat. At hindi ko na kailangang alamin pa ang rason, dahil alam ko na to. Nagulat siguro sila nang makitang, biglang naging sweet at gentle si Tyrone. Pero ang mas ikinagulat nila, ay malamang na may girlfriend siya, at ako yun. Ang secretary niya. Malamang sa ngayon, kumakalat na sa buong building ang balita. At dapat akong maghanda. Well, hindi ko rin inasahang ganito ang gagawin ni Tyrone. Hindi ko akalaing magiging extra siya sa unang araw namin. Siguro ito ang sinabi ni Steven sa kanya. Knowing him, sigurado akong hindi niya ito gagawin ng siya lang. Nagdududa pa ako kung may isip niya to. "It's working," sabi niya nang makapasok kami ng elevator, sabay alis ng braso niya sa baywang ko. "Yeah," tugon ko na lang, dahil nasa bouquet ang atensyon ko. May note kasi roon na nakasulat, "To my sunshine." Simpleng note lang iyon, pero kinilig ako. Alam kong gawa-gawa lang ang lahat ng ito, pero hindi ko napigil ang maramdaman ang maliliit na kilati sa tiyan ko. Siguro dahil ito ang unang beses na nakatanggap ako ng isang bouquet ng bulaklak, mula sa isang tao. And I must say, napasaya talaga ako nito.